Former President Rodrigo Roa Duterte may matinding mensahe kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa katatapos lang na prayer rally na isinagawa sa Davao City hinggil sa pagtutol sa People's Initiative ay may matinding mensahe nga itong si dating Pangulong Duterte. Ang sabi nito kay BBM, Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Ito ang pangamba ni Digong na magiging kahinat na ni Marcos Jr. kung patuloy nitong isusulong ang charter change sa pamamagitan ng People's Initiative o ang pangangalap ng PERMA sa bawat distrito ng bansa. Maliban sa nakatatandang Duterte, nagsalita din ang anak nito at isang maanghang na salita ang kanyang binitawan. Mr. President, if you don't have love or aspirations for your country, resign. You are lazy and lack of compassion. That's why we are unhappy. Maliban sa sinabi ng dating Pangulo na pagtutol nito sa People's Initiative, hayagang sinabi nito ang pagkadawit ni Marcos sa droga. Ang sabi niya, may drug addict tayo na presidente. May buwelta naman si BBM sa sinabing ito ni Duterte. Ang sabi ni Marcos ay baka naapektuhan na ito ng fentanyl sapagkat matagal na umano itong gumagamit ng fentanyl at kailangan na nitong magpa-treatment sa doktor sapagkat hindi daw dapat pinapabayaan ang ganitong problema. Samantalang naglabas naman ng pahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA hinggil sa akusasyon ng dating Pangulo at ang sabi ng PDEA ay wala umano sa watchlist ang kasalukuyang presidente sa kanilang drug watchlist, kabaliktaran sa akusasyon ni Duterte. Narito naman ang ilan pa sa mga sinabay ni Duterte. Aniya, nung ako'y mayor, pinakita na ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw, ipumasok kayo ng alanganin Mr. President. Baka susunod ka sa yapak ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw kong mangyari yan sa'yo. Yan ang bahagi ng kanyang pahayag na ang ibig sabihin ay dahil sa pagtutulak na baguhin ang konstitusyon ay baka mapatalsik ng disoras mula sa Malacanang ang administrasyong Marcos katulad ng nangyari kay Marcos Sr. na ama ni Bongbong. Maganda ang naging strategy ng Duterte. Yan ang ating masasabi mga kapolitika sapagkat hindi nila binanggit ang ICC. Sa palagay ko ay sinakyan ng mga Duterte ang issue ng charter change o Chacha dahil dito sila makakahatak ng simpatiya sa mga tao at kahit sa panig ng oposisyon o mga dating miyembro ng Liberal Party sapagkat ang mga Liberal Party ay tutol din sa People's Initiative. Pansin nyo ba na hindi na nabanggit ang Confidential Fund, ang ICC at ang West Philippine Sea? Ito ay dahil walang hatak ito sa masa. Kung kaya, doon sila nag-focus sa issue ng Chacha na marami silang magiging kampi. And at the same time, pag-brought up ng issue ng droga. Tala, dumalo din sa pagtitipon sa Davao City ang ilang mga naging kasapi ng dating unit team na sina Atty. Harry Roque, Vic Rodriguez, present din sina Senator Bongo, Amy Marcos, Atty. Glenn Chong, VP Sara at mga kapatid nitong si Baste at Pulong Duterte. Ang naturang prayer rally ay diniluhan ng libo-libong katao. Sa kabilang panig naman, Bagong Pilipinas, ito ang naging tema ng naging kick-off rally ng kampo ng mga Marcos at Romualdez na ginanap sa Quirino Grandstand sa Maynila. Nakasentro sa pagbabago ng ilang serbisyo ng gobyerno, parehong nagbigay ng mensahe si BBM at VP Sara sa naturang pagtitipon. Well, ang ating masabi dito ay dapat matupad ang kanilang pinangako noong panahon ng kampanya, ang pangarap ng pagkakaisa mga kapolitika. Dahil sa naging bangga ng dalawang malaking angka na ito, taong bayan ang higit na apektado at naiipit. Ang nakikita sa ngayon mga kapolitika, tila malabo na itong mangyari na magkaroon ng pagkakaisa. Kayo mga kapolitika, ano ang inyong masasabi sa nangyayari sa estado ng ating gobyerno? Please comment down below. Once again, maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.